Ang Saudi Arabia mga tol, palihim umanong nagsagawa o naglunsad ng mga pag-atake laban sa Iran. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Again, meron tayong balitang panonoorin mula rito sa UNTV News and Rescue. Magbibigay po tayo ng reaksyon and commentary. Ayon dito, lumalawak pa ang girian sa Middle East matapos lumabas ang mga ilang report mga tol na naglunsad daw. No, naglunsad umano ng mga lihim na pag-atake ang Saudi Arabia laban sa Iran. No? Samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin itong balita. Naglunsad umano ang Saudi Air Force ng mga pag-atake sa loob ng Iran noong huling bahagi ng Marso bilang ganti sa mga pag-atake nito. Bilang ganti sa mga pag-atake ng Iran, no, dito sa Saudi. So nung huling bahagi daw ng Marso, so hindi ito ngayon ha, ngayon lang lumabas yung report. Kasi ang laging nababalitaan nating report, Israel at Amerika ang bumabakbak dito sa Iran. Pero pasikreto rin palang umaatake itong Saudi Arabia ayon sa mga lumabas na report nitong last quarter na ng March. Hindi isinapubliko ang mga nasabing pag-atake ayon sa ulat ng ilang Western at Iranian officials. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na iniuugnay ang Saudi Arabia sa direktang military action sa loob ng teritoryo ng Iran. Matagal lang umaasa ang Saudi Arabia sa proteksyon mula sa Estados Unidos, subalit sa loob ng mahigit 2 buwang labanan, nakaranas ito ng mga pag-atake mula sa Iran. So ano sila, no? Parang disappointed sila. Kasi kaya nga sila pumayag na merong mga military base ng Amerika dito sa kanilang bansa is para dagdag na rin sa proteksyon. Pero umaasa sila ng proteksyon, pero nitong mga nakaraang buwan habang nagkakaroon ng digmaan is parang na-disappoint sila, kaya kumilos na lang sila ng sarili nila, no? Parang ganun. Matagal lang umaasa ang Saudi Arabia sa proteksyon mula sa Estados Unidos, subalit sa loob ng mahigit 2 buwang labanan, nakaranas ito ng mga pag-atake mula sa Iran, kung saan tinamaan ang mga oil facility, airport at iba pang civilian sites nito. Mula nang ilunsad ng US at Israel ang mga airstrike sa Iran noong Pebrero, tumama rin ang mga missile at drone ng Tehran sa lahat ng 6 na bansa ng Gulf Cooperation Council o GCC. Kabilang sa mga tinamaan ang mga US military bases, oil infrastructure at mahalagang shipping routes kasama ang Strait of Hormuz na nagdulot ng pagkaantala sa global trade. Naramdaman yan ng buong mundo dahil 20% ng oil supply dito daw nanggagaling. Iniulat din na naglunsad ng hiwalay na pag-atake ang United Arab Emirates sa Iran, bagamat mas agresibo ang naging tugon ng UAE kumpara sa Saudi Arabia. So hindi lang Saudi, maging ang UAE ay nagsagawa din ng mga pag-atake dito o nagsagawa din ng mga response. No, sabihin na lang natin response kasi nga nakaranas sila ng mga pag-atake mula sa Iran eh. 'Di ba nga yung isang airport tinamaan din. No, hindi lang naman mga US bases ng Amerika talaga o US bases ang pinunterya, maging yung ibang mga infrastructure tulad halimbawa ng airport. So dito sa nangyaring pagganti is mas naging agresibo ang United Arab Emirates kesa sa Saudi Arabia, no? Samantala, mas pinili naman ng Riyadh na panatilihin ang diplomatikong komunikasyon sa Tehran habang nagsasagawa ng limitadong pagganti. Ayon sa mga source, nagkaroon ng masinsinang diplomatikong pag-uusap ang dalawang panig matapos ang mga pag-atake na humantong sa isang hindi formal na kasunduan para sa de-escalation o pagpapababa ng tensyon. Parehong Arab kasi ito no? Pero kung titingnan nyo, no, Mayo na ngayon ngayon lang nabalita at ngayon lang lumabas itong report na to. Hindi siya nabalita, no, dito sa mga nagdaang panahon. Bagamat nangyari ito last quarter ng March. Siyempre may April pa, buong April kasi naging 60 days yan di ba? Lumagpas yan ng medyo may kahabaan din, 2 buwan. Pero nagsagawa rin pala ng pag-atake itong Saudi, tapos nagkaroon lang ng di formal na kasunduan para de-escalation, para bumaba yung tensyon.
Sinabi ng isang Iranian official na layunin ng kasunduan na itigil ang labanan, protektahan ang magkatuwang na interes at maiwasan ang mas malawak pang digmaan sa rehiyon. Sa kabila nito, nananatiling mainit ang sitwasyon sa Gulf region habang patuloy ang mga pag-atake at banta sa mga mahalagang daanan ng langis. O, di ba ngayon nga ang balita kakabigay lang natin ng reaction video nanganganib. No, sabi nga ganun ni Trump, may live support daw. Nanganganib mga tol etong ceasefire at may posibilidad na magsimula na naman itong bakbakan na to dahil talagang hindi sila magkasundo. Kanina nagbabala si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi laban sa umano'y pag-atake ng Kuwait sa Iranian boat at pagditine sa 4 na Iranian sa Persian Gulf. So eto, pati Kuwait mga tol, in clear attempt to sow discord, Kuwait has unlawfully attacked an Iranian boat and detained 4 of our citizens in the Persian Gulf. This illegal act took place near island used by the US to attack Iran. We demand immediate release of our nationals and reserve right to... Ayon kay Hindi ko na Araghchi, nabasa. illegal ang hakbang na ito ng Kuwait at nananawagan na agad palayain ang mga Iranian kasabay ng bantang pagganti. Naku, paano kaya mga tol pag sila na talaga naglaban-laban, parehong mga iisa lang ang religion nito, iisa lang sila, 'di ba? Pare-parehong mga Arab nation mga tol. No, halimbawa Saudi, 'di ba? UAE, Kuwait, Bahrain. No, paano pag sila na talaga naglaban-laban dahil sa tumitinding rito? Tumitinding girian. Lumalawak na nga, tama yung nakalagay dito sa report. Eto, nakalagay dito sa binabasa natin, lumalawak pa ang girian. Kasi dati, Israel, US, Iran. Pero ngayon, marami na rin palang nasasangkot. Dati, nababalitaan natin, 'di ba? Nagrereklamo ang Dubai, ang UAE, nagrereklamo Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar kasi pati sila nadadamay. No? Pero ngayon lang lumabas yung report na gumanti na rin pala sila at nagsagawa na rin sila ng tinatawag na mga secret strikes. Katulad dito. Secret strikes. Saudi Arabia naglunsad umano ng mga lihim na pag-atake laban sa Iran. Samantala, mas naging aktibo naman ang mediation efforts ng Qatar na patuloy na nakikipag-usap sa United States, Iran, Saudi Arabia, Pakistan at iba pang bansa upang mapababa ang tensyon sa rehiyon. May mga umaawat, may mga pumasok, may mga sikretong umatake, meron din namang mas piniling umawat na lang, katulad ng nabanggit Qatar. Ayon sa mga analyst, malaki ang papel ng Qatar sa pagtataguyod ng dialogo dahil sa malapit nitong ugnayan sa Washington at Tehran. Samantala, ipinihiwatig naman ng Pakistan na maaaring sumali ang Turkey at Qatar sa Mutual Defense Cooperation Pact nito sa Saudi Arabia bilang bahagi ng mas malawak na regional security framework. Layunin umano ng hakbang na palakasin ang kooperasyon ng mga like-minded countries habang patuloy na binabago ng digmaan sa Iran ang security landscape sa Middle East at South Asia. Raven Campo. Okay, so ayan, meron bago tayong natutunan, meron tayong bagong nalaman. No, dito pala sa nangyaring kaguluhan, digmaan, hindi lang Israel, hindi lang Amerika ang mga umatake, ang mga bumakbak dito sa Iran. May pasikretong pag-atake din pala etong Saudi Arabia na hindi lang nabalita. Pero ngayon, lumalabas daw sa mga ilang ulat na naglunsad din umano ng mga lihim na pag-atake ang Saudi Arabia laban sa Iran. Pero mas naging agresibo yung UAE. No? Sana hindi na lumawak to mga tol. Sana hindi na lumawak pa lalo. Ano ang inyong masasabi mga kapatid? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion. Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol.